Inihayag ni Ruel Aguarin na isinailalim na sa state of calamity ang buong probinsya ng Camarines Sur kahapon, September 4. Base na rin ito sa datos na ibinigay ni Che Bermejo ng Environment, Disaster Management and Emergency Response Office ng Camarines Sur. Mainly rice. Dito sa 13,710 na farmers and fisher folk yung affected sa buong Bicol base sa initial assessment namin, pero 13,300 dito ay mga rice farmers ng Camarines Sur. Nauna na rito ang ginawang pagpupulong ng Sangguniang Panlalawigan at ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ng CAMSUR, kung saan pinag-usapan ang pagsasailalim ng state of calamity ng lalawigan. Sa ilalim ng resolusyong ito, magagamit ng pamahalaan ang 30% ng Quick Response Fund o QRF upang matugunan at maibsan ang mga epektong dala ng Bagyong Enteng. Matatanda ang pagtama ni Enteng sa Camarines Sur ay halos nalubog sa baha ang maraming bayan sa CAMSUR. Samantala, batay sa datos ng Department of Agriculture o DA Bicol, nasa 8,893 hektaryang sari-saring pananim at gayon din ang pangisdaan na napinsala ng Bagyong Enteng sa Kabikulan. 13,623 naman na magsasaka at mangingisda ang naapektuhan ng pamumuhay dito sa Rehiyon 5. Ang may pinakamalaking napinsalang taniman ay nasa lalawigan ng Camarines Sur na karamihan ay nalubog sa baha dulot ng Bagyong Enteng. Ayon sa Chief ng Regional Agriculture and Fisheries Information Section ng Department of Agriculture, Bicol. Sa DA naman po, lagi tayong may nakahandang mga buffer stock ng seeds ng rice, corn, and high value crops, as well as mga drugs and biologics for livestock. And meron din kaming, bago pa bumagyo, ay nag-activate na si Director Del Tornilla ng ating command center na manned 24 hours po. Kaya yung mga wala pa po sa report namin, hindi pa nakasali, pwede pong mag-report pa through the municipal agriculture offices. Sa ngayon ay nakapagpasa na ng damage report ang mga lalawigan ng Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes at Sorsogon, habang hinihintay pa ang datos mula sa isla ng Masbate sa naiwang pinsala. Samantala, ayon sa Office of Civil Defense o OCD Bicol, umabot sa 116 na barangay ang naapektuhan ng pagbaha sa Bagyong Enteng sa Bicol. 546 na bahay naman ang nasira ng baha, landslide at pagbagsak ng puno. 20 kalsada at mga tulay din ang naapektuhan ng pag-apaw ng tubig. May 7 pa na hindi madaanan. Umabot naman sa mahigit 26 na milyong pisong halaga ng family food packs at non-food items ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol sa mga apektadong pamilya. Ryan Salatandol, humahataw sa balita ngayon.